Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez. Confirm. At sa bahay ni Congressman Zaldico. Nako, eto mga kadonatics, marami tayong pag-usapan dito. Ha? Anak ni Zaldico, gusto nang isuko ang kanyang ama, mga kadonatics. Hiyang-hiya na daw siya. At eto pa, ha? Arjo at Taide, kakasuhan na at 3 pang congressmen. Nako, good news mga kadonatics. Martin Romualdez nilaglag na din. Akala natin si Zaldico lang. Well, ang sabi ni Representative Bersaga mga kadonatics, kung anong meron si Zaldico ay barya lang compare yan kay Romualdez. Grabe. Kung ganun kakurap si Zaldico mga kadonatics, walang-wala lang yan kay Romualdez kung ikumpara. Nako, eto mga kadonatics, panoorin natin. Nagsalita na ang anak ni Congressman Zaldico na si Elise tungkol sa flood control controversy na kinasasangkutan ng ama. Well, mga kadonatics, passionista. Passionista talaga yung anak niya. Tingnan mo naman. Nakikisimpatya raw si Elise sa mga tumitinding kontra korupsyon o tumitindig kontra korupsyon. Kaisa raw siya ng mga ito. Hindi naman daw itinatanggi ni Elise na pinanganak siya sa mayamang pamilya, pero lagi siya raw sinusubukan na humiwalay rito. Kinukondena raw ni Elise ang anumang uri ng korupsyon. Naintindihan niya rin daw ang galit ng taong bayan. Hiyang-hiya raw si Elise at gusto niya lang daw lumabas ang katotohanan. Naniniwala siya na dapat managot ang mapatunayang sangkot sa mga krimeng ito, kahit ang sarili niyang ama. Hinihikayat ni Elise si Congressman Zaldico na lumutang na para managot. Kung itakwil man daw siya ng kanyang pamilya dahil sa pagsasalita, tatanggapin niya raw ito kaysa panooring nagdurusa ang milyong-milyong Pilipino dahil sa mga ginawa ng ama. Nako, what do you think mga kadonatics? Ha? Pero sa tingin ko lang itong si Elise ko, parang adapted ata. Kasi wala talaga siyang similarity kay Claudine ko. Ewan ko Ibang-iba talaga yung posture niya compare sa kanyang ama at sa kanyang kapatid. I don't know, maybe I'm wrong. At least mga kadonatics, he stand for the right. Hindi katulad nung kapatid niya na, pinagtanggol pa niya yung lavish lifestyle niya mga kadonatics. Wala talaga. Ngayon, ewan ko kung saan na sila nagtatago na. Di ba? Ganyan talaga mga guilty mga kadonatics. Buti pa to, lumalabas. Well, punta na tayo dito sa kabila mga kadonatics. At Heide ay kakasuhan akala niya kasi mga kadonatics safe na siya. Pumirma kay Inday Sara Duterte noon para i-impeach si Inday Sara. Ngayon, iniisa-isa na kayo lahat. Sampahan po ng kasong sibil sa Korte Suprema ng Lawyers for Commuters and Safety Protection ng 4 na mambabatas ng Quezon City. Kabilang po si Quezon City 1st District Congressman Arjo Ataide. Paano na lang si Maine nito? Maine Mendoza, baka magbalik yung Aldab mga kadonatics. Maya naman si Quezon City Mayor Joy Belmonte nang hindi pinaalam sa kanya ng mga Quezon City Congressmen ang proyekto na wala naman sa drainage master plan ng lungsod. Sa ulat ni Belmonte, 305 sa 331 na proyekto ng DPWH mula noong 2002 hanggang 2005 sa Quezon City hindi sakop po ng plano at 100 Nako, grabe! 300 plus mga kadonatics. Can you imagine? At hindi alam ng mayor. Itong si Belmonte din ng mga kadonatics. Talagang incompetent na mayor din to. Ewan ko kung bakit nananalo pa to.
70 dito ay may congressional insertions. Umaasa rin po ang LCSP na mapapanagot ng Independent Commission for Infrastructure ang mga dapat managot sa usapin ng maanumalyang flood control project sa Quezon City. Kaya nga, talaga mga kadonatics, naglabasan na ang lahat. Ngayon, inaani na nila yung tinanim nila mga kadonatics. Akala nila, forever na yung pangungurakot nila. At dapat tayo mga kadonatics na tayong mga botante, huwag tayong pauto dahil kay sikat, iboboto natin. Ito, Martin Romualdez, talagang nilaglag na. Actually mga kadonatics, pinangalanan na to ng mga diskaya. Pero for some reason, andyan pa rin mga kadonatics. Ewan ko, bakit hindi minimension ni Ping Lacson ng Blue Ribbon Committee. Ngayon, again, pinangalanan na talaga. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama Nako? na nagtatraidor ako. Isa ka palang Philippine Marines mga kadonatics, tapos ganyan yung trabaho mo, nagdadala ka ng pera sa mga politiko. Ay talaga mga kadonatics, traidor ka. Pera ng taong bayan yan. Ako sa aming trabaho at pinagsamahan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila, bagkos ang gusto ko lang maayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Paano yun makakaayos ng bansa mga kadonatics na ikaw yung nagdadala ng pera sa mga politiko na to? Conflicting yung statement niya. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura, kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Nako, tingnan yung mga kadonatics ha. Ang tawag nila sa pera na kinurakot nila galing sa taong bayan, basura. Eh kung basura mga kadonatics, dapat lang literally, ilagay yan sa basurahan, di ba? Kung basura. Eh nilagay sa mga politiko, it means mga kadonatics, sila yung basurahan. Sila yung tagatanggap ng basura. Kaya napakarumi itong mga politicians na to. Marumi talaga sila mga kadonatics. Biruin mo, ikaw yung tagatanggap ng basura.
kung in literal sense mga kadunatics, ikaw yung trash bin. Trash talaga sila. Mga putik. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni 46? Congressman Saldico sa Valle Verde 6. 46. That is 46 mga kadunatics and nasa almost 50 million each. Maleta. Ay nako, dapat talaga bitayin na itong si Romualdez at si Zaldico. Wala nang trial pa mga kadunatics kasi overwhelming na yung mga ebidensya. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Sige. Bago ibaba ang nasabing basura, ito, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Nako. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Nako. putol na, Ulitin mo yung paragraph 20. Nako. May nakaligtaan mga kadunatics ha. Sinadya ata. Buti na lang ito si Senator Marcoleta. Oh. Nakatitig talaga mga kadunatics. Nakabasa din. Very good talaga na chairman sana. Tinanggal lang ng mga, ay nako, tuta ni BBM. wala na ako, hindi ko makita na putol na siya. Ha? Betul. Anong klase pag-print yan? Putol. Ay, nako. Alcantara, oh. Nako. Isa pang basura. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. 56th floor. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Nako. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Oh no. Ang 11 What the heck? So kaya totoo pala yung sabi ni Bersaga mga kadunatics na barya lang yung meron si Zaldico, kahit bilyon yan ha, kumpara kay Romualdez. 35 na maleta pa lang ka Romualdez, 11 lang kay Zaldico. Ata, what the heck? 11 malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Romualdez. Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Tapos sabi niya ha, hindi daw siya corrupt mga kadunatics. Grabe, susuportaan niya daw ha ang investigasyon sa mga corrupt na politicians. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez Confirm. at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin
matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko. Isa kang Philippine Marines. Isa kang Philippine Marines. Ugok ka. Grabe mga kadonatics. Sobra na talaga. Biruin mo, may mga statement pa si Tambalos-los na kinukundina niya ang mga ang korap sa bansa. Mga korap. Ay nako. Grabe. Kaya ano pang gagawin natin ngayon mga kadonatics? Ano pang ginagawa ng Blue Ribbon Committee? Kung ayaw lang, dapat i-freeze na agad yung mga assets ni Romualdez at saka bigyan agad ng temporary restraining order mga kadonatics para hindi makalabas ng bansa. Baka magsaldi ko din to mga